poste sa Coronadal City. Gumapang pa ang apoy sa kable papunta sa kabilang poste. Nagresulta yan sa halos 2 oras na brownout. Ayon sa South Cotabato Electric Cooperative, linya ng isang telco ang nasunog. Naapula na ang apoy at nakumpuni na rin ang nasunog na poste. Winasak ng naglalakihang alon ng halos 30 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Binaha naman ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa maghapong pag-ulan. May report si Rafi Tima. Dahil sa magdamag na ulan at malakas na hampas ng alon, nagpalutang-lutang ang mga barong-barong sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang ilang residente, sinubukan pang magsalba ng gamit. Ayan na, babagsak na yung tulay. Ay, may dugo? Hala! Alauna, 2:00, bigla pong humabagat. Lumakay ang alon, kaya yung mga bahay namin, inangat ng bahay, tapos na-wash out yung pinakadulo namin. Hindi bababa sa 100 pamilya ang inilikas. Sa Quezon City, 2 sasakyan naman ang nabagsakan ng puno. Gutter deep ang baha sa ilang lugar sa Timog Avenue, corner Scout Tobias. Mas mataas ang baha sa Araneta Avenue. Ang SUV na ito sa Amoranto Street, tumirik na kaya itinulak na lang. Sa Mandaluyong, 2 poste ang bumagsak. Sa Parañaque, nagpabaha ang magdamagang ulan. Sa Taft Avenue, pahirapan ang pag-uwi ng mga commuter. Ang mga di naman binabahang lugar sa Malabon, nalubog din dahil sa di pa rin naaayos na floodgate. For 2 years, wala kaming baha dito masyado eh. Kaya ngayon na lang ulit. So, tsaka dinadredge pa nila kasi yung putik na nasa ilalim ng ng navigate. Mataas din ang baha sa Tanzana Botas dahil sumabay pa ang high tide. Binabantayan naman ng mga otoridad ang Molino Dam sa Bacoor, Cavite na malapit ng umapaw. Malakas din ang agos sa Prinza Dam sa hangganan ng Bacoor at Las Piñas. Dahil dito at sa high tide, binaha ang ilang lugar. Sa Bulacan, biglang taas ang baha na umabot na ng hanggang dibdib. Force evacuation na po sila. Malakas po yung agos. Gaya dito yung sinasabi nila sa Libis na inabot ng hanggang dibdib, hanggang liig. Aabot sa 43 pamilya o 181 na individual ang inilikas sa Taliptip Elementary School. Non-stop naman daw ang pagtatrabaho ng Meralco para maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng bagyo sa NCR, Cavite, Laguna at Rizal. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsuspinde ng mga biyaheng pandagat ang ilang lugar sa Bicol Region. Maraming bayan naman sa Occidental Mindoro ang nakaranas ng malawakang pagbaha. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Malalakas na hampas ng alon ang naranasan sa Batangas City. Isang bangkang halos mawasak. Pag may bagyo, habagat, ang mga mandaragat hindi makapalaot. Hindi mapaghanap buhay. In case na lumakas ang alon or pwede silang mag-evacuate. Nakaranas naman ng malawakang pagbaha ang maraming bayan sa Occidental Mindoro. Sa Sablayan, umapaw ang Amnay at Patrick River. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang barangay. Sa datos ng PDRRMO, 3 ilog ang umabot na sa critical level dahil sa walang humpay na pag-ulan. Nasa 70 pasahero naman pamasbate ang stranded sa Pantalan sa Pasaco, Camarines Sur. Ayon sa Philippine Coast Guard, mismo ang shipping line na ang nagsuspindi ng biyahe bilang pag-iingat. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpalaot, kaya ang mga mangingisda nagtulong-tulong para dalhin sa mas mataas na lugar ang mga bangka. Nagkansela na rin ng mga biyahe sa San Andres Port sa Catanduanes. Kabilang sa mga apektado ang papuntang Tabaco Port, Albay at pabalik. Nagmistula ng ilog ang ilang kalsada sa Baguio City. Ramdam din ng bagyong Karin at habagat sa Ilocos Norte. Sa bayan ng Burgos, perwisyo ang pagragasa ng baha sa kalsada. Abot dibdib naman ang baha sa Bacara. May umapaw na sapa sa Lawag City na nagpabaha sa ilang palayan. Pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista sa Gonzaga, Cagayan dahil sa matinding pagbaha. Umapaw naman ang Pared River sa Bagao, kaya hindi madaanan ang Bagunot Bridge. Siguro makadami. May bangka, sir? Oo, ma'am. Kung walang bangka, sir? Wala na, ma'am. Hindi na kami makatuwid, ma'am. Binabantayan naman ang mga ilog at coastal areas sa 6 na bayan sa Cagayan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Hinuli lang dahil sa pagkakasangkot sa panggugulo pero napaamin ang isang lalaki sa pagpatay sa kanyang live-in partner. 3 sako na naglalaman ng chop-chop na katawan ng babae ang natagpuan sa bakuran ng bahay ng suspect sa Lucena City, Quezon. Napatay raw niya ang ka-live-in noong June 30 dahil sa matinding away. Inamin din ng suspect na may isa pa siyang ibinaon na babae sa kanilang bakuran. Nakasilid sa drum ang katawan ng babae na pinatay raw ng suspect noong 2023 matapos umano itong pagselosan ng kanyang live-in partner. Na-inquest na ang kaso o sa kasong murder ang suspect na nagsisisi raw sa kanyang ginawa. Nag-sorry si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Senado kaugnay ng Facebook post niya kamakailan kung saan sinabi niya ang mga anyay dapat atupagin ng Senado kaya sa pag-initan siya. Sa isang liham, sinabi ni Guo na wala siyang intensyong diktahan ng Senado kung ano ang dapat bigyang prioridad. Sinabi rin niyang naging sentro siya ng mga negatibong post online kasunod ng nauna niyang pagdalo sa mga Senate hearing. Para raw kasi siyang convicted criminal sa tema ng mga patutsada ng mga senador. Hindi rin daw niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang alkalde dahil sa suspensyon. Ombudsman ang nagsuspinde kay Guo. Sinabi ni Escudero na pinalitan naman siya ng kanyang vice mayor kaya tuloy ang trabaho sa munisipyo. Pinuna ng Senate President ang hindi pagbanggit ni Guo kung dadalo na siya sa susunod na hearing. Sana raw payuhan siya ng kanyang abogado na humarap sa Senado kung saan titiyakin naman ang kanyang seguridad. Inalis ang 75 pulis na nakatalaga sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Vice Presidente na natanggap niya ang order ng release. Hindi naman daw ito makakaapekto sa kanyang trabaho. Umaasa raw siya na ang direktibang ito ay magbibigay daan para masugpo pang lalo ang paglaganap ng droga at krimen. Ayon naman kay PNP Chief Police General Romel Marbil, nagbawas sila ng security personnel hindi lang sa opisina ng Vice Presidente kundi maging sa mga retired general. Kailangan kasi ng PNP ng karagdagang tao sa NCR kaya isinali ang mga ito sa regular rotation. Sabi pa ni Marbil, ang Presidential Security Command talaga ang naatasang tiyakin ang seguridad ng Vice at hindi ang PNP. Ayon naman sa PSC, anumang oras ay nakahanda silang bigyan ng proteksyon ng Vice para matiyak ang kanyang kaligtasan. Tiniyak ni Senate President Chis Escudero na kayang ipasa ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act bago ang susunod na SONA ni Pangulong Marcos. Isang pagrepaso sa EPIRA sa mga hiniling ng Pangulo sa kanyang SONA para raw mapababa ang singil sa kuryente. At ngayong kakatapos lang ang magtaas ng singil ng Meralco, kanya-kanyang diskarte ang ilan nating kababayan para makatipid sa kuryente. Ang tip talk kaugnay dyan sa report ni Mark Salazar. Mula 1,700 naging 2,100 pesos ang bill sa kuryente ni Lina Villedo. Ikinagulat na ito dahil wala naman daw nagbago sa paggamit nila ng electrical appliance. Taas po yata talaga ang singil, ganun. Wala tayong magagawa eh. Kailangan bayaran. Kung di mapuputulan. Diskarte raw niya yayain ng mga anak at apo sa labas ng bahay kapag di mainit ang panahon. Pagka naman, lalabas kami, patay ang electric fan. Ito, pamaypay, ginagamit. Pag tulog, ilang ilaw lang yung nakabukas, halos isa lang. Para may maliwanag naman. That's electric fan. Para makatipid, icebox naman ang gamit ni Rudy Blando kaysa refrigerator. Pag sa tubig, lagi ako nakakulir para hindi lang tipid sa kuryente, tipid sa pera. Kung meron man mga kailangan ilagay sa ref, dito na lang sa cooler. Kung gustong mas makatipid sa kuryente, payo ng eksperto, laging i-unplug ang mga appliance na hindi ginagamit. Hindi naman siya ginagamit, so sayang nag-consume pa rin siya ng energy. Any appliance na merong LED lights, particularly television, nakasaksak, makikita mo may pula. Ibig sabihin nun, kumukonsumo ng kuryente yon. Lagi ring linisin ang filter ng aircon. Kung gagamitin ngayong hindi na ganun kainit, iset ang temperatura sa 25 degrees Celsius.
Iwasan ma-overload ang refrigerator para mas makaikot ang hangin sa loob. Gumamit din ng LED bulb dahil 20 to 30% daw na mas mababa ang konsumo nito. At the end of the day, when you are energy efficient, you save on energy, and the consequence of that is you save on your energy costs and your bill will be cheaper. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. On spotlight pa rin ang mga ganap sa GMA Gala 2024. Tulad ng dream come true raw na photobomb moment ni comedy genius Michael V. At viral na video bombing naman ni Glyza De Castro. May report si Nelson Canlas. May more than 500 million views and counting ang lahat ng official posts online para sa GMA Gala 2024. Kasabay ng mega trending nito online, ang sabay-sabay na naglabasang viral posts. Tulad na lang ng kay Glyza De Castro na nag-video bomb sa mga nasa red carpet. Hindi raw napansin ng Running Man Philippines Season 2 star na may kamera sa kanyang harapan dahil busy siya sa catching up chismisan sa mga nakita niya sa red carpet. Parang sa mga event na ganito, dito lang talaga nangyayari yan eh. Yung parang ang saya to celebrate GMA together. Tawang-tawa naman ang netizens sa post ni Kapuso Comedy King Michael V. Sa picture, makikita si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Bea Alonso, Vice Ganda, at si Pitoy. Sa caption ni Pipito Manaloto Star, ipapa-frame niya raw ito dahil matagal na nga raw niyang pangarap na makasama ang tatlo in one picture. Mars, parang wala kang ganang kumain. Sa isang TikTok video naman, tumayo ka naman dyan. Kuwelang ibinahagi ni Elsa Manilin Reynes kung bakit ayaw niyang tumayo at makiparty. Ang heels kasi ni Mani, nasira! Marami ring nagtatanong nung gabing yun, where is Jeneline Mercado? Nagkaroon kami ng emergency sa bahay kaya hindi siya nakasama. Mga bagay na alam mo yun, hindi maiiwan ng ina. Kahapon nag-post naman si Jen ng dapat sanang outfit at look niya sa GMA Gala. Ngayong araw naman, inilabas din ni Jen ang kanyang pre-gala shoot. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.